Gilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, 4 na araw bago magpasko, mga pabiyaheng probinsya, wala nang patid ang pagdating sa mga bus terminal. Mga bagahe, masusing ini-inspeksyon ng mga gwardya. Sa Eva Macapagal Terminal naman, computerized ticketing system ginagamit para masigurong walang overloading sa mga barko. Hold up sa isang pampasaherong bus sa Muñoz, Quezon City na ikinasawi ng isa at ikinasugat ng 2 iba pa, iniimbestigahan na. Nagpakilalang pulis na nakabaril sa 2 pasahero, inaalam na kung tunay na alagad ng batas. Mga ninong at ninang na mahilig magtago sa kanilang mga inaanak tuwing Pasko, pinayuhan ng mga obispo. Una sa saksi, alamin kung paano makapaghahanda ng hassle-free Noche Buena. Sa showbiz saksi, silipin ang rehearsal para sa inaabangang kasalang Ogie Alcacid at Regine Velasquez sa Batangas bukas. Mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ng songwriter at Asia's Songbird nasa wedding venue na. Half Pinoy, half Irish, Glee star na si Darren Criss nasa bansa para sa 2-day mall tour. Co-star naman niya si Mark Salling sa Boracay magpapasko. Pada araw bago magpasko, isang pampasaherong bus ang hinold up sa Muñoz, Quezon City. Isang pasahero ang patay habang 2 na iba pa ang sugatan sa insidente. Sa ngayon ay naalam pa kung tunay na alagad ng batas ang nagpakilalang pulis na nakabaril sa 2 pasahero. Saksi si Rafi Tima. Buhay pa nang isugod sa MCU Hospital sa Caloocan si Aljassy Camillan na nabaril sa likod habang hinuhold up ang sinasakyan niyang bus sa EDSA northbound malapit sa Muñoz. Pero ang nakabaril umano sa kanya, hindi ang mga hold-upper kundi isang nagpakilalang pulis na pasahero rin. Matapos lang ang kalahating oras, binawian din siya ng buhay. Nadaplisa naman ng bala sa balikat ang isa pang pasaherong si Evelyn Totanes. Ang isa pang pasahero na kinalalang si Rosan Cruz, ligtas din naglagay matapos magtamo ng sugat sa ulo, dulot naman ng panalaksak umano ng mga hold-upper. Kwento ng isa sa mga pasahero ng Precious Grace Transport Bus, binabagtas daw nila ang kabahan ng EDSA northbound at malapit na sa Muñoz sa Quezon City nang mangyari ang insidente. Nagulat na lang daw sila nang makita ang 2 medyo batang lalaking may hawak na patalim na tumatakbo palabas ng bus. Pero bago makababa, isang lalaki na nagpakilalang pulis ang tumayo. Angan daw ang isang baril. Dito na lang daw nila napagtanto, hinold up na pala ang kanilang bus. Pagpahinto na, nagulat na kami, naghabulan na. Tumakbo na yung 2 hold-upper. Dito pala yung pulis, paputok na kasi yung 2 hold-upper pababa na eh. Kaya pagputok, di tinamaan na yung matanda muna dito sa balikat. Yung lumusot na rito sa lalaki. Yung lalaki nakatulala na lang ganun eh. Bumalik pa raw sa bus ang nagpakilalang pulis matapos hindi abutan ng mga tumakbong hold-upper. Nagkusa pa nga raw itong itakbo ang pasaherong sinaksak ng mga hold-upper. Ang 2 namang pasaherong kanyang umunong nabaril, itinakbo sa ospital ng iba pang nagmalasakit na pasahero. Tinangka naman daw ng konduktor ng bus na kunin ang pangalan ng nagpakilalang pulis. Tinatanong ko, sir, baka pwede makuha yung pangalan, sir, kaya ID niya, sir. Sabi niya sa akin, Richard Lopez lang ang pagkasabi niya. Wala siya sinabing rango? Pulis lang siya, yun ang sinabi niya sa akin. Sir, hindi ko rin may kasi may baril, sir eh. Ayon naman sa pulisya, iniimbestigahan na nila kung totoong alagad ng batas ang lalaki nakabaril sa 2 pasahero. Bagamat hindi pa tiyak kung pulis ngang nakabaril sa mga pasahero ng Precious Grace Transport Bus, may paalala ang investigador sa kanyang mga kabaro. Siyempre, sa law enforcement, uunahin natin yung safety ng mga pasahero, no? Hindi dapat agad-agad nagpapaputok, no? Kung maraming ganun tatamaan na mga pasahero sa loob ng bus. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Isa na ang peak period o bulto ng mga biyahero sa mga pantalan. Dahil dyan tinitiyak ng pamunuan ng Eva Macapagal Terminal na maayos po ang kanilang ticketing system para walang overloading sa mga barko. Saksi si Pia Arcangel. Madilim na pero dagsa pa rin naman naghahabol makabiyahe pa probinsya dito sa Eva Macapagal Terminal sa Maynila. Isa sa mga inabutan ko si Evan na excited makauwi sa Agusan del Sur matapos mag-nursing board exam. Sabi niya, extra special daw ang mga bitbit niyang pasalubong para sa mga pamangkin at kapatid. Hindi na nga raw niya mahintay na matapos ang 2 gabing biyahe sa barko para maiabot ang mga regalo bago pa ang mismong bisperas ng Pasko. Sana po masayahan kayo sa konting regalo ko kahit walang masyadong pera, ito lang nakayanan ko. Ang iba naman, mga sangkap pang Noche Buena pa ang dala.
Yung ginagawa din po ng ibang Anong pagkain? spaghetti, mga salad. Ayon sa Asian Terminals Incorporated o ATI na namamahala sa terminal, umpisa na raw ito ng tinatawag na peak travel period o bulto ng mga biyahero ngayong Pasko. Kaya naman todo higpit ang ATI. Computerized ang ticketing system para tiyaking walang barkong mag-overload. At sa pagsakay, dumadaan sa mahigpit na security inspection ang bawat pasahero. Kaya dumating daw na maaga sa pantalan para iwas aberya. Dapat dumulog sila rito 6 hours before the scheduled departure time para hindi sila maabirya at para na rin to accommodate yung mahabang pila ng mga pasahero. Of course, inaalalayan din natin para masabihan na ihanda na yung mga tickets nila para hindi na maabala, ilabas yung mga gamit. Paalala naman ng Philippine Coast Guard, bawal magdala ng mga paputok at bladed weapons sa barko. Ang maregalong nakabalot naman, idadaan sa x-ray machine at kung kaduda-duda ay pabubuksan. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. Patuloy naman ang pagdagsa sa Araneta Center Bus Terminal ng mga pasahero magpapasko sa mga probinsya. Dahil dyan, mabusisi ang ginagawang inspeksyon sa paggahe ng mga biyahero. Pati mga selyado ng kahon at regalo, pinabubuksan. Live mula sa Cubao, Quezon City, saksi si Lia Manyala. Lia. Igan, tuloy-tuloy pa rin nga ang pagdating dito ng mga kababayan natin na uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Kapaskuhan. Pero sa kabila niyan, tila hindi naman ganun kahigpit ang seguridad dito. Alas 8 pa lang ng gabi pero wala ng pulis na nakabantay sa Araneta Center Bus Terminal. Wala na rin ang K9 unit na madalas nakikitang umiikot tuwing umaga. Kaya ang mga guard na naka-duty rito aminadong hirap sa dami ng tao. Sobrang daming taong pasok Pasado alas 10 na nang bumalik ang mga pulis para magbantay sa terminal. Dahil marami ang tao, mabusising iniinspeksyon ang mga bagahe. Hindi pa rin pinalulusot ang matutulis na bagay, pati na mga paputok. Pati nga mga selyado ng box at regalo pinabubuksan. Nakapkapan din ba yung mga pasahero? Oo ma'am, naano rin namin na frisking pag katapos yung bag niya. Pero ang ilang pasahero aminadong kabado pa rin. Kaya naman may kanya-kanya rin silang diskarte sa pag-iingat. Maging aware ka dun sa gamit mo. Lagi kung nasa tabi mo yung gamit. Kasama ko misis ko kaya support lahat ko. So hindi ka bumabiyahe mag-isa? Hindi. Pag nagbabiyahe kami, kalimitan, equal kami, dala-dalawa talaga. Sa Huwebes, nakatakdang mag-inspeksyon sa Araneta Center Bus Terminal ang DOTC kasama ang LTO at iba pang ahensya. Pero kanina, may mga nasampulan na ang DOTC sa kanilang Oplan Isnabero. Ang isang ito kasi tumanggi umanong magsakay ng pasahero. Ali, ang ano po namin, simula alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Oo. Kuya, wala pang alas 8. Malayo pa kasi ako, Antipolo pa kasi ako. Kung talagang diretso na siya, supposed to be, diretso na siya. Kinausap niya yung isa 10 kayo, Marikina. Hindi po, sabi ko po, ma'am, pakarban na po ko. Sabi ko. Anong pakarban? Sino paniniwala natin? Yung complainant o ikaw? Ako kaibigan, nagre-rely lang ako sa pasahero. Ang isang ito naman, tumangging isakay ang mag-inang ito dahil kakain na raw siya. Pero iba ang kwento ng pasahero. Liliko daw po siya doon. Ang way niya daw ay papunta doon. Nang aktong titikita na siya ng DOTC, hinabol ng driver ang pasahero at nakiusap. Mama, matitikitan mama ko. Kawawa naman po ako. Ma'am, nakikiusap po ako. 5 po yung anak ko, may sakit yung isa. Parang awa nyo na. Teka lang, bakit naman naging ganon? Ma'am, ayaw ko kayo, hindi sa ayaw ko kayong isakay. Kakain po lang po ako. Nararating ko ang MOA. Lahat po nararating ko. Kakain daw. Sige na. Muling paalala ng DOTC, maaari po kayong magreklamo sa kanilang hotline 7890 at sa iba pang numbers katulad ng 0919-222-7462, 0917-247-0385. At live mula dito sa Cubao, ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. Sa mga gustong pagsabay na ang kanilang pagsimbang gabi at pag-Christmas shopping, alam niyo bang sa labas lang ng Quiapo Church ay hile-hilera po ang Tiangge? Live mula sa Maynila, saksi si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Sigan, ilang tulog na lamang at Pasko na at pihado ang ilan sa atin ay hindi na magkanda o gaga dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapamili. Pero dito sa Quiapo, pagkatapos daw ng simbang gabi ay pwede na raw sumimple ng Christmas shopping.
Para sa mga kailangang gumising ng maaga pero nais pa ring makapagsimbang gabi, anticipated mass ang dinadaluhan. Tulad dito sa Quiapo, Maynila tuwing alas 9 ng gabi. At para naman sa hanggang ngayon ay hindi pa nakakapamili ng panregalo na nataong dadalo sa anticipated mass, saktong-saktong araw ang tiyanggi sa Plaza Miranda sa labas mismo ng simbahan. Dahil magpapasko, sinasamantala rin ng mga nagtitinda ang magdamagang dagsa ng mga mamimili. Samantala lang kasi ang bintahan dito ganitong panahon. Mga Pasko mabinta sa amin dito. Lalo na pag Friday, hanggang Sabado, Linggo, yun, magdamag kami dito. Kung pagkatapos ng Pasko? Tuloy-tuloy pa rin yun. Pangkaraniwan na makikita sa mga tiyanggian na katulad nito, itong mga tsinelas na mumurahin katulad nito. O kaya naman, mga damit na katulad nito na mumurahin din. Pero dito sa Quiapo, pagkatapos mo magsimba at pagkatapos mo mag-shopping, pwedeng diretso ka na sa merienda. Dito na kayo bumili. Bakit? Bakit? Dahil mas mura dito po, sir. Kumpara sa mga mall. At tsempuhan nga namin ng ilan sa mga kalalabas lang ng simbahan. Okay lang po kasi pag nakatapos ka ng magsimba, pwede ka nang bumili. Ay, sa kahirapan ng buhay ngayon, pwede na rin sa pag wala pong budget, pwede na sa tiyan. Pag wala pong budget, pwede na po dito. Igan, paalala nga lang sa mga maiengganyo na mamili rito sa Quiapo, ito ang sasalubong sa kanila. Sa mga oras na ito ay medyo bumper to bumper pa rin itong Quezon City bound lane ng, sa Espanya. At dito namang sa kabilang lane naman, papuntang Manila City Hall ay maluwag na maluwag hanggang sa mga oras na ito. At muli, paalala doon ng mga otoridad, huwag nang magdala ng mga alahas at kung ano-ano pa mga abubot kung pupunta rito para iwas tukso sa mga malilikot ang kamay. Live mula rito sa Plaza Miranda, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.